Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Barangay Santolan, Pasig City and Barangay Bagong Bayan in Quezon City or Eastwood sa tapat po natin. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River. Ito po yung update natin today, February 13, 2026. Nakailang buwan din po tayo na hindi nakapag-update dito at ito na po ang latest development. Grabe, ang laki na po ng pinagbago talaga, kaya nakakatuwa po tingnan guys. Makikita po natin dito sa riverside na na-clear out na nga po yung mga illegal settlers po dito. Doon po sa tapat natin ang If Manalo Bridge or Barangay Manggahan, Pasig City. Meron din po tayong update dyan guys, nasa aking previous video lang po. Yan pong gamit nila na pile sheets. May kasama na pong I-beam yan. Kaya napakatibay talaga. Ayan o. Sino pa naman pong magsasabi na hindi po ito matibay? Yung nakikita po natin na may tubig dyan, bubuhusan po nila ng lupa. At yung pinakaibabaw, yun na po ang gagawin nilang concrete. Yung mga lupa naman po nakapile dyan sa may riverside, tinatambak lang po nila dyan temporarily para po may madaanan po sila sa mga kanilang heavy equipments katulad ng mixer, backhoe, dump truck at iba pa. Then later on, pag matatapos na po, tatanggalin na rin po nila yan. Meron na pong tawiran po dito. Sasakay po tayo ng boat. Tara guys, tawid po tayo. Pupunta po tayo sa side ng Barangay Bagong Bayan. Diyan po sa tapat natin. Yung pong mga nakikita nating building, yan po ay Eastwood. Sa mga hindi po nakakalam, ang mga contractors po dito sa Marikina River Channel ay mga Japanese construction firms. Joint venture po ito ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Ang kabuuang project naman po ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Makikita po natin dito na mga Filipino din po ang mga workers at meron naman pong pailan-ilan na mga Japanese. Siguro yung mga Japanese dito yung ibang engineers at iba pang mga bosses.
Napakaswerte po ng mga taga Marikina, Pasig at Quezon City kasi hindi po basa-basa ang kanilang flood control na contractors. Ito po ay mga Japanese construction firms. Yun nga, dahil sa massive corruption na nangyayari sa DPWH, wala na po silang tiwala sa DPWH or even local contractors. Yun nga, marami pong nagsasabi na mahal nga daw po ang foreign contractors, pero sulit naman po ang kanilang gawa. Talagang pangmatagalan na at international standard. Di ba guys, aanhin nyo naman po yung mura kung substandard naman po ang gawa. So useless lang din po at masasayang din po yung gastos ng government. Meron din po tayong iba pang mga update sa ibang mga segment dito sa kahabaan ng Marikina River na sa aking previous video lang po. Kawawa din po yung mga kababayan natin na biktima ang kanilang lugar sa mga ghost contractors or ghost projects. Kasi po nasa peligro pa rin po ang kanilang mga buhay. At sana nga po guys na malutas na po yung problema ng ating government sa corruption at managot na po ang dapat managot. Kasi hindi lang po bilyones ang nawawala kundi trilyones na po. Kaya nga prefer na po ng mga kababayan natin na foreign contractors na lang po ang kukunin na gagawa po ng mga big projects katulad ng flood control, mga tulay, kalsada at iba pa. Kaya mas gugustuhin na po nila yung mga Japanese construction firms at Korean construction firms. Yung flood control po natin dito, hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng esplanade, river parks, bike lanes at iba pa. Makikita po talaga natin dito na kompleto sa mga machineries and equipments ang mga Japanese construction firms. Kaya no doubt po na high quality at international standard kanilang mga projects. Diba guys, makikita po natin dito sa side ng Barangay Bagong Bayan in Quezon City kung gaano po kadami ang nakatira sa riverside ng Barangay Santolan, Pasig City. At good thing po na clear out na po sila. At napakaganda naman po ang kanilang relocation. Malapit lang din po sa kanila. At napaka-safe po kasi 13-story building po. Ayun lang po ang relocation nila. Yung mga bakal po na mga nakatayo. Kaya napakaswerte po nila na dyan lang po sila ililipat sa malapit lang po.
natin dito sa likod ng pader or flood control na pinapatag na po nila yung mga nakatambak na lupa. Sa bandang taas po ay magkakaroon po yan ng concrete na siguro gagawin po nilang river walk at meron po yung concrete railings. Ayun po yung sa taas na meron na pong mga bakal naka ready. Ayun, may nagbabangka. Minsan may nagbabangka. Mahal yung gamit. Oh. Diyan. Para pala lang. Ba't namulutan yung mga ganyan? Then. Dati po ang daming nakatira dito sa Riverside. Pupuntahan din po natin ang kanilang relocation site na napakaganda. Yun po ay 13 stories. Dito lang po tayo sa side ng Barangay Santolan, Pasig City. Yan po sa tapat natin ang Eastwood in Quezon City.
Dito nga na side ay sarado na po dito, nakabakod na dahil po sa construction. Wala na pong mga kabahayan dito na sa riverside. Yung mga nakatira sa riverside, dito po sila i-relocate. Tingnan nyo naman po guys, napakaganda niya. Ito po ay condominium. Ayan lang po ang riverside, napakalapit lang po. Napakaswerte din po yung relocation nila, dito lang po sa malapit. 13-story condominium po ito. Ang developer naman po nito ay Mountain Crush Prime Development Corporation. Ang budget po nito ay 632,866,595. Implementing agencies: Engineering Department, Pasig Urban Settlement Office or PUSO or PUSO. Construction date started December 7, 2024. Target date of completion March 16, 2026. Sa tingin nyo guys, matatapos po ba ito this March? Magkakaroon po ito ng 336 units. Ganun po kadami. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Barangay Bagong Bayan, Quezon City and Barangay Santolan, Pasig City segments. As of today, February 13, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.